Mapagpalang umaga po sa lahat. No? So, tayo po'y dadako na sa ating susunod na pananabahan, ang pakikinig po ng kanyang salita. Balat kayo. So, sa Tagalog po ito, no? So, parang napakalalim na salita. But the meaning of this is disguise, mark, o yung camouflage na sinasabi. Example po nito, particular na masasabi nating example nito is yung clown, no? O yung payaso. They give us fun and laughter, but sometimes they are hiding in a mask behind with problems and sorrows. So kung alam niyo po yung awitin, no, ni Anthony Castello, yung balat kayo. Sabi po, balat kayo lahat, ang buhay sa mundo, nakangiti kahit hindi totoo. Magandang pangarap ang siyang katulad mo, ngunit sa isip lang ang lahat ng ito. So, hindi po lahat, no? Maaaring sa sakit ng naramdaman niya, yung mga nasaktan sa pag-ibig, no? O nasawi sa pag-ibig. So, parang ang tingin niya sa lahat ay ganun na. No? So, hindi po lahat. Kaya po ako, iboboykot ko itong kantang ito. No? Problema niya personally din, tapos idadamay niya po ang lahat. No? Hindi po lahat ay nagbabalat kayo. Ano naman po kaya ang masasabi ng Panginoon dito sa word na balat kayong ito? So sabi po sa Matthew 23:23, sabay-sabay po nating basahin. So kunin ko lamang po yung gusto ko dito babasahin. So you can follow it sa screen. Matthew 23:23. Sige po, ating pong basahin sabay-sabay. Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You give a tenth of your spices, mint, dill, and cumin, but you have neglected the more important matters of the law, justice, mercy, and faithfulness. You should have practiced the latter without neglecting the former. Okay, so ating po makita dyan na wala po tayong dapat kaligtaan, no? Pareho po natin yung dapat i-practice. Ang tanong, why Jesus called this expert or familiar to the Mosaic law? So, ano sila, no? Mga maaring yan, kabisado ang law. So, given by God to His chosen people. At tinawag niya itong woe and hypocrite. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng woe at hypocrite? Okay. So yung woe to someone, no? Reference is dun sa Free Dictionary. So pag sinabing woe, used to express the wish for someone to experience misfortune. Kaya kung halimbawa galit ka, parang something na may cursing, ano? So pwede mo tawagin woe. Woe. But another one is used as warning or allusion to negative consequences. No? Jesus probably used the second one, yung pangalawang meaning. Use it to warn scribes and Pharisees on the consequences of their acts, on God's judgment. Kasi wala po talagang makakaligtas po sa pag-uusga po ng Panginoon pagdating po sa dulo. Lahat ng mga ginawa natin, pagsusulit po natin yan. If they will not change their present attitude, so may katumbas po yun na judgment para sa kanila. Then another one is yung hypocrite. Tinawag silang hypocrite, ano? Ano kaya ang meaning ng hypocrite? From the dictionary.com, so it means a person who pretends to have virtues, moral or religious beliefs, principles, etc. that he or she does not actually possess, especially a person whose actions belie stated beliefs. Ayun pala, meron tayong tinuturo o sinasabi nating ito tayo. Pero in actual, no, sa totoo, hindi naman pala tayo yun. So parang something na, yung word natin kanina, balat kayo pala, no?
Nagpapakitang tao pa lang. Another meaning is a person who feigns. Parang feigns, parang dinadaya, no? O yung nagbabalat kayo. Some desirable or publicly approved attitude, especially one whose private life, opinions, or statements belie his or her public statements. So, hindi totoo yung kanyang pinapakita. So, sometimes nga tayo mga tao, they fall on this, no? So, madalas nagagawa natin to. Para masabi natin na tayo ay katanggap-tanggap, so sometimes, we are wearing mask, no? Na hindi naman actually tayo yon. Para lang pakita natin na tayo ito. Nagbabait-baitan or something na nagmamagandang asal pero actually not, no? So teachers of the law and Pharisees were expert in their Mosaic law, but they were called hypocrite. No? Hindi nun. Parang halimbawa ikaw eksperto ka sa pinag-aralan mo, like me, halimbawa isa akong ininyero. Tapos sabihin sa akin sa totoo lang, hindi ka naman ininyero, no? Kasi I don't know, kaya kayong mga kabataan na nag-aaral, no? So maging lagyan niyo ng excellency ang iyong pag-aaral. Hindi yung tinatawag nating school bukol. Pagdating ng araw, ay gagamitin natin yan yung pag-aaral. At yan ang tanging na ipapamana sa inyo ng magulang nyo. Ano ko masabihin sa Italiano para maintindihan yan? Explain na lang po ninyo, Tita Helen. Ano? So, yan ang tanging na ipapamana sa inyo, Roma, na intindihan nyo, ng iyong mga magulang. Yung kayo'y makapagtapos, makapagtapos. Okay, balikan po natin yung yung mga Pharisees na to, no? Ang kanilang binigay daw ay mint, dill, and cumin, no? So ano ba tong mga to? Ayan ang itsura ng mint. Mga spices yan, no? Mga herbs. Yan ang itsura ng mint. Ito yung dill. Nilalagay po yan sa salad, ano? Sa vegetable salad. Then pangatlo yan, no? Yung parang seeds lang. Parang bigas ata ang dating, no? So ang tanong ito how did these people get the 1/10 or 10% of these herbs? Do they count it one by one? Ang galing, ano? They are very expert. Siguro, they are very faithful sa pagsunod sa batas. Maaring talagang pansyado. Yung 10th part niya talaga, sukat na sukat. But, sabi nga, they neglect the more important matters of the law. So, parang sinasabi na, walang saysay kung gaano ka man ka-accurate doon sa mga gusto niyang ipagawa sa iyo, pero may nakakaligtaan ka. Kaya nga pagdating po sa law o sa Old Testament, sample na lamang po yung 10 Commandments. Pag isa lang doon, hindi mo nagawa, you failed all the 10. No? So yan po ang ating law, no, na ibinigay sa mga chosen people niya before. So, more important matters of the law. Ito mga to, justice, ano pa isa? Mercy, and the third is faithfulness. So, these were more important or weightier na sinasabi, no, mas matimbang. It seems that tithing is nothing if these three were absent. So, kailangan gagawin lahat. What are these more important matters of the law so that we might be able to remember them? Kasi baka mamaya matulad tayo dun sa mga sinabi niya ng, wow! Hypocrite! Mga hipokrito. So, kailangan huwag natin matularan yung mga yon. So, ano itong mga to? No? And, that we might able to remember them, not to disregard or forget these things. So, these were ethical attributes. No? Kung mapapansin nyo, mga attributes po yan ng ating Diyos that He wants us to have and practice, for we are created in His image. So para masabi mo na talagang ikaw ay create niya sa kanyang wangis, kailangan ma-possess mo yung kanyang mga attribute na to: justice, mercy, faithfulness. God is just, God is merciful, and God is faithful. Ayan, una natin justice. So, Panginoon, ano po ang justice na sinasabi nyo? Hayaan po natin ang Diyos ang magsalita sa pamamagitan po ng Scripture.
Proverbs 21:15, when justice is done, it brings joy to the righteous, but terror to the evildoers. So, ibig sabihin, yung justice po, ito ay judgment. Pag ang Diyos ay nagbigay ng kanyang judgment, siguradong ang kanyang mga righteous people, ano yan, ililigtas niya, ipagtatanggol niya. At doon sa mga gumagawa po ng masama, taliwas sa kanyang gustong ipagawa sa atin, so may katumbas po yan ng punishment. And that is justice. Kumbaga sa atin, sa justice natin, may nasasakdal at merong, ang tawag doon sa isa, yung na-offense, no? So, nagtatanggulan sila. So, pagka nakita yung kung ano yung justice, kung sino yung may sala, siyang parurusahan, makukulong. Somewhat before is merong tinatawag na death penalty, no? Sa ibang bansa, pinupus pa rin po yung death penalty. So, yun po yung justice. So, that is judgment. Then, sabi po sa Proverbs 29:7, the righteous care about justice for the poor, but the wicked have no such concern. So, ang justice po ng Diyos is talagang binibigay po niya yung equal sa lahat. Hindi po kaya ikaw ay mahirap, hindi ka na mabibigyan ng hustisya. No? Kaya ang bilin niya, sabi po sa Isaiah 1:17, learn to do right, seek justice, defend the oppressed, take up the cause of the fatherless, plead the case of the widow. Bakit kaya pumapasok dito yung mga ulila at pumapasok dito yung mga balo? No? Because they are already helpless. No? Ang mga ulila, wala na pong magulang na titingin sa kanila. Ang mga balo, especially mga babaeng balo, wala nang husband na magpuprovide o magtatrabaho para sa kanya, no? O magpuprotect para sa kanya. Kaya yung justice ng Panginoon, ibinili niya sa atin. No? Una sa lahat, sila yung ating dapat tingnan. Sa ano lang po yan, sa chosen people lang yan, sa mga Israelita lang yan. Oops! Meron po rin po tayo mamaya, makikita nyo, even sa New Testament, binigay po niya yung justice na yan. Another one is in Leviticus 19:15, do not pervert justice, do not show partiality to the poor or favoritism to the great, but judge your neighbor fairly. No? Hindi ibig sabihin, half lang ibibigay mong justice sa mga medyo may in need. Then yung alam mo na they are in grade o meron silang in position, in bangko, no, in financial, meron sila. That's why, yun na lang ang lagi mong, pinagtutunan ng pansin mo. Because you know na somewhat makakapagbigay sila sa iyo. No? Hindi ganun po ang justice ng Diyos. Pinapakita po ito, ang justice ng Panginoon dapat fair po tayo sa lahat. Walang mahirap, walang mayaman. Psalm 140 verse 12, I know that the Lord secures justice for the poor and upholds the cause of the needy. So, tuloy po natin. Hayaan po natin muna lahat. Mag-spell lahat ng yan ay ang scripture. Psalms 82:3-4. Defend the weak and the fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked. Isaiah 1:17, learn to do right, seek justice, defend the oppressed, take up the cause of the fatherless, plead the case of the widows. James 1:27, ito na po papasok yung sa New Testament. No? Ganon din po ang binilin sa atin ng Panginoon. Religion that God our Father accept as pure and faultless. Karamihan sa atin naghahanap ng totoong relihiyon. So ito po yung pinakita sa atin ng Diyos. Ito ang pure and faultless na relihiyon. To look after orphans and widows in their distress and to took oneself from being polluted by the world. Pumapasok na naman po rito yung mga helpless, mga ulila, mga widow, mga balo. Mark 7:11, but you say that if anyone declares that what might have been used to help their father or mother is korban, that is devoted to God. Bakit pumapasok ang nakakalimutan daw ang justice? Ang sitwasyon ay pagbibigay. No? Nakita niyo yung sitwasyon?
nagbibigay talaga very accurate ang pagbibigay ng mga Pharisees and scribes. Pero bakit still they are they are hypocrite dahil nakalimutan kong justice. Anong kinalaman ng justice sa pagbibigay? Kasi masyado po naging religyoso ang tao before. Even the korban na tinatawag, let's say I have financial hit. Then it so happened that my mother, mother ko is widow na. So of course, mayroon siyang needs. No? Patay na kasing tatay ko, pero pwede rin ng tatay at nanay mo may needs. Then I have this money. Then, i-uphold ko to at hindi ko itutulong ibibigay sa nanay ko because sasabihin ko, ito ay nakalaan para sa Diyos. Ito ay bibigay ko as my tithes and offering. No? Wow! Hypocrite, sabi ng Panginoong Hesus. So, para maipakita mo talaga na ikaw ay tunay nagbibigay, na ikaw ay may pusong mapagbigay, so huwag mong kakalimutan ang totality ng kanyang batas at yung justice. Of course, kailangan huwag mong sabihin that is korban, no? Ibigay mo. Lalo na sa iyong pamilya. Then if you can extend it, ibigay mo sa mga nangangailangan. Huwag niyo makalimutan na higit sa lahat, una natin dapat tulungan at bigyan ang ating pamilya. Lagi po yung pinupus. Unahin ang pamilya. Huwag tayong magpaka-hipokrito na matulungin tayo sa ibang tao, pero ang pamilya natin, kinakalimutan natin. No? Family first. Hindi mo tunay na napapractice ang pagbibigay sa pakitang tao lamang. The basis of true giving is not only the law, and will never be of expectations of reward or with something in return. But again, a pure heart, full of love that promote God's justice. Hindi yung nagbibigay ka lamang because you are expecting na ito ay ibabalik sa iyo. Hindi na ikaw yung nagbibigay lamang, pipili ka ng pagbibigyan mo na mas bibigyan ko to kasi ito, alam ko pag natapos to, isang doktor. Dito ako magbibigay kasi pagdating ng araw, maibabalik niya sa akin. No? You can give, lalo na kaya nga pinapakita ng Panginoon, inuuna yung mga ulila eh. No? Sa Mount Moriah po, ang aming pong kapatid doon, the founder of that, may-ari po ng lupa, is the, meron po siyang position po pagdating po doon sa DSWD. Minsan nagdadala po yan ng mga ulila doon, minsan meron pang mga diferensya. No? Kasi wala nang titingin sa kanila eh. Sino pa kaya? Tayo sa ating binili yun. So kung walang titingin sa kanila, hindi mapaparamdam ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa tao. Mapaparamdam ng Diyos ang pagmamahal niya sa tao sa pamamagitan po din po natin. Kaya po nandun sa Mount Moriah, nandun po yung mga batang ito. No? Mas magandang tumulong sa kanila kasi alam mo na hindi nila ito kayang ibalik sa iyo kasi ang magbabalik sa iyo niyan ay ang Diyos. Napakasarap po na pagka ang Diyos mismo nagbalik, hindi yan balik ng tao kundi balik ng Diyos. Okay, so we go with the mercy. Ano sabi ng Panginoon tungkol sa mercy? Psalms 145:8, the Lord is gracious and compassionate, slow to anger and rich in love. So yung pagiging maaway natin ay mapapakita natin yung tayo daw po ay hindi masyadong, tayo ay mabagal, magalit, kumbaga, no? Yung hindi tayo magagalitin at punong-puno tayo ng pagmamahal. Sometimes pagdating po sa parenting, no, amin pong tinuturo ni Precious, no, because we are facilitating not only focus but also parenting. Kapag ikaw ay yun ang naging failure ko sa aking mga anak eh. Kapag ikaw ay nagdidisiplina, huwag mong sasabayan niya ng galit. Mamalo ka at least pag ikaw ay alam mong hindi ka galit. Para maparamdam mo sa mga anak mo na you are doing that punishment, that rod, no, na nagpapalo ka, not because you are galit, but because sila ay may nagawang hindi tama. Kaya kailangan niya ng matindi. Pero for me, no, nasa process pa rin po ang Panginoon sa pag-process sa akin ito. Sometimes nagiging mainitin pa rin ang ulo. Pero interviewin nyo na lang po mga anak ko, medyo nagbago na ako. Ang number one na magiging sasagot dyan, hindi ako. Ang sasagot dyan, yung asawa ko at saka yung mga anak ko.
Psalms 25:6, remember, Lord, your great mercy and love, for they are from old. So matagal na yan, no? Yung great mercy and love niya. No? Hindi yan bago sa atin. At ang Diyos ay hindi nagbabago yan. Noon, ngayon, magpakailanman. Kung ang Diyos ay maawain before, hanggang ngayon maawain ng Diyos at hanggang sa susunod pang mga panahon. Hosea 6:6, for I desire mercy, not sacrifice. No? Malinaw na sinasabi ng Panginoon to. Hindi yan puro sakripisyo nyo, mga burnt offering, mga tithes offering, kung anong mga offering na yan. Pero ang dinidesire ng Diyos sa atin, yung ating mercy. An acknowledgement of God rather than burnt offerings. No? Yung lagi natin ma-acknowledge ang Diyos. Hindi lagi, minsan sasabihin ng tao, minsan pinagyayabang ng tao, maaaring ito yung pinakita ng mga Pharisees. Pinagyayabang nila, kita nyo, maski na maliliit na bagay, we are very accurate sa pagbibigay ng 10%. So, maaaring si pinagmamalaki na yun. But nakakalimutan nila yung all these things naggaling lahat sa Diyos na hindi ko kaya pagbigay, hindi ako makakapagbigay kung hindi dahil din sa Diyos. Luke 6:36-37, be merciful just as your Father is merciful. So tinuturuan talaga tayong i-imitate natin ang kanyang attribute. Do not judge and you will not be judged. Do not condemn and you will not be condemned. Forgive and you will be forgiven. So madalas sa atin nakakalimutan natin to. Na kapag ang tao tingin natin masama, parang inuusuganan natin na wala na siyang pag-asa. Hindi tayo Diyos. Hayaan natin ang ating ultimate judge ang siyang humusga sa kanila. Huwag natin gawin na tayo ay mag-condemn at huwag natin i-uphold ang pagpapatawad kung ito ay hiningi sa atin. Kasi ang pagpapatawad, hindi po yan doon sa taong pinatawad. Ang pagpapatawad po yan ay para doon sa taong nagpatawad. Kung galit sa'yo, kung galit ka sa isang tao na nakasakit sa'yo, na may masawang nagawa sa'yo, so, subukan nyo. Kaya nga ang utos ng Panginoon, forgive. Kasi, baka possible nito, pag ikaw hindi ka natutong magpatawad, pagdating na paghaharap mo sa Kanya, hindi ka niya patawarin. No? God gives us mercy with love. And He wants us to do the same. We are to follow in Christ's steps. Thus, as Jesus Christ is merciful, we also are to show mercy in our judgments, promoting justice. Ang sabi nga po sa 1 Peter 2:21, to this you were called, no? Because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in His steps. Sa tingin nyo, ano yung minodelo ng Panginoon sa atin? Napayubay siya sa krus. Niyurakan, dinuraan. No, kung ano-anong pinagagawa sa kanya, minura. Pero still, nagalit ba siya? Still, naawa siya sa tao. Ang sabi niya, Ama, patawarin niyo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Even nahihirapan na siya, nakuha pa rin niyang maawa sa tao. Yun ang gusto niyang imitate natin. Helping the needy not to judge, not to condemn, and ready to forgive. Inulit ko lamang po yung ating pinag-uusapan kanina. With a heart full of love and mercy. So, hindi po yun ang sukatan kung ano yung kapasidad mo, but ang sukatan kung ano talaga ang laman ng heart mo. Ang heart mo ba talaga ay mapagmahal sa kapwa mo? Ang heart mo ba talaga ay ready magpatawad sa kapwa mo? Yun ang tinitingnan ng Diyos. Last, faithfulness. Psalm 145:8, He is the rock. His works are perfect and all His ways are just. A faithful God who does no wrong, upright and just is He. So that attribute originated from God. Hindi natin pwedeng sabihin na ako'y
faithful. No, hindi ka pwedeng maging faithful kung hindi faithful po ang Diyos. No? You can, sabi nga naman, hindi mo kaya magbigay nang wala ka. So, yung wala sa'yo, tatanggapin mo lamang yan pag yan ay binigay ng Diyos. So, wala kayong pwedeng ipagmalaki. Ano? Lamentations 3:23, 22-23. Because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassionate never fail. Jesus never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. No? Parang pang sinasabi na sa dami ng problema natin, sa dami ng negative consequences na dumarating sa buhay natin, dumarating sa pamilya natin. Pero, sabi nga ng Panginoon, hindi siya mag-fail. No? Sa bawat umaga na tayo gigising, no? Kanyang i-renew lahat ng araw ninyo. Doon siya faithful. Panghawakan niyo po itong pangako ng Diyos. Tandaan niyo, sinabi niya faithfulness, faithful po ang Diyos sa kanyang pangako. Matutupad at matutupad yun sa mga anak niya na patuloy na nagtitiwala at sumusunod sa kanya. New Testament. So, para makipakita natin na even sa panahon natin, ito po ang binibili ng Panginoon. 1 Peter 2:21. His master said to him, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little. I will set you over much. Enter into the joy of your master." Kung ang pinagkatiwala sa atin sa maliit lang na bagay ay naging faithful tayo, asahan nyo, pagkakatiwalaan po tayo ng Diyos sa mas malaking bagay. That's why, yung ang thinking ng iba, na pag sila ay nagbigay, it's either sa church o sa kapwa, ang thinking nila, because of their giving, nare-rewardan sila. No? Because of their yung kanilang strive na magbigay, and sometimes they want to give more so that daw mas more ang kanilang ibalik ng Diyos sa kanila. No. Ang sagot po doon yung pagiging steward. Na pag ikaw napagkatiwalaan ka sa gift niya sa iyo sa giving, sa gift niya sa iyo sa pagmamahal sa kapwa mo, sa gift niya sa iyo sa pagpapamilya, then mas pagkakatiwalaan ka niya sa bigger. No. So mas ibibigay niya sa iyo yung mas malaking. No. So, ibig sabihin, bilang Kristiyano, kung ako ay napagkatiwalaan bilang pastor, so I have to be ready na bibigyan niya ako ng mas malaki pang ipagkakatiwala sa akin. And we are all fair on that stewardship. At merong ibibigay sa inyo ng Panginoon dahil sa pagiging good steward ninyo. Sa pagiging faithful ninyo sa ating Diyos. God is faithful both to His promise and punishment. Naniniwala kayo doon? Kasi sometimes, kada natin, ang lagi lang natin titinan yung napakatapat ng Diyos sa kanyang mga pangako. No, pag sinabi niya, kung ako hindi papabayaan, ibibigay lahat ng pangangailangan ko, sometimes doon natin tinitingnan ang faithfulness ng Diyos. Pero, nagiging, tingnan din po natin yung kanyang faithfulness sa kanyang, sa judgment. No? So, kanyang mga punishment. Pag sinabi ng Diyos na merong impyerno, huwag niyo pong bibiruin yan. Faithful po ang Diyos na totoong sa bandang dulo may impyerno. No? Hindi siya nananakot, kundi nagiging just lang po siya doon sa mga taong sumusunod sa Kanya at sa mga taong sumusuway na sometimes nung pasaway na to, sinasaktan yung mga taong sumusunod sa Kanya. Kaya hindi natin kailangan ipagtanggol ang sarili natin, hayaan po natin ang ating ultimate judge, ang humusga sa lahat ng tao. Be a good steward of things God has entrusted to us. Ang pagtatapat natin sa Diyos ay dapat buo sa lahat ng Kanyang salita. So lahat yan. Kaya nga sabi ko kanina, pagka 10 commandments, halimbawa ikaw ay sumusunod pa rin sa Kanyang law, pag 10 commandments, dapat buo 10. Sa panahon natin ngayon, sinamaris na yan, no? There are already the two na lang, no? The greatest commandment. One is to love our God. Pangalawa is to love our neighbor as ourselves.
So, madali na lang, dalawa na lang ngayon. Kasi sinasummarize na niya yung Ten Commandments. Kasi kung mahal mo ang kapwa mo, pagnanakawan mo ba siya? Kung mahal mo ang kapwa mo, sasaktan mo ba siya? Di ba? No? Kung mahal mo ang Diyos, sasamba ka pa ba sa ibang Diyos-Diyosan? So, yun na lang po ang ating tandaan. No? So, lahat ito is founded by love because ang unang nagmahal sa atin ang Diyos na biro mo, sakripisyong ginawa niya. Ang Diyos, nagkatawang tao na hanggang ngayon, inuhubaran ng kanyang title. Na hanggang ngayon, kahit sabihan siya na siya ay tao lamang, still inaabot pa rin ng Panginoon ng mga taong ito upang kanilang tanggapin ang kaligtasan na pagdating ng araw ay hindi sila mapahamak. Okay. And we came into last part, the conclusion. Unmask yourself. Sometimes nagtatago tayo sa mask na pakitang tao lang. Na sometimes meron pala tayong malungkot pero papakita lang tayo ng masaya tayo, no? So parang nagpapakita yun ng tawag dito yung pagmamalaki. Why don't you humble yourself at humingi kayo ng tulong sa Diyos? Sabihin niyo na hindi mo to kakayanin. Malungkot ka. Umiyak ka sa Panginoon. No? O nakabalik ka na naman, minsan, sa totoo lang, ang sarap ng buhay. Pero naglulungkot-lungkutan ka. No? Para bang humingi ka ng awa sa ibang tao. No? So, unmask yourself. Be a true person. Follow God's justice, mercy, faithfulness to become that person. Be changed with our Lord Jesus Christ, and God will direct your life to its true and full meaning. Be re-imaged unto His true and original creation. A man and woman in God's image. No? So, atin po yung tandaan. So, let us pray po.